Dalawang lalaki po patay matapos nagkumuho ang quarry site sa Barangay San Roque sa Zamboanga City. Naganap ang insidente ng kumuha ng mga panambak na lupa at graba ang 4 na lalaki. Pero maya-maya pa, biglang gumuho ang panambak at natabunan na sina Roderick Cabugsa at Miguel Gamores. Nakaligtas naman ang 2 nilang kasamahan. Hindi pa malinaw kung ano ang dahilan ng pagguho. Samantala, itinatayong gusali sa Ground Zero ng September 11 terror attacks. Opisyal na idineklarang pinakamataas na gusali sa New York City. At mga taga Yunnan Province sa China nagpahira ng putik bilang bahagi ng kanilang fiesta. Saksihan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Patuloy ang search and rescue operations ngayon sa gitna ng Brahmaputra River sa India, kung saan isang ferry ang tumaob. Di bababa sa 103 pasaherong nalunod, habang aabot sa 100 ang nailigtas. Ayon sa ilang survivor, habang naglalayag sila sa gitna ng masamang panahon, bigla raw nabutas ang harapan ng bangka at agad pumasok ang tubig. Pero pinuna rin ng mga otoridad ang pagiging overloaded umano ng bangka at kawalan ng lifeboats at life jacket. Mahigit 1 dekada mula na bumagsak ang World Trade Center Twin Towers noong September 11, 2001. Unti-unti nang nabubuo ang gusali magiging bagong simbolo umano ng pagbangon ng Amerika, ang One World Trade Center. At matapos ilagay ang isang beam sa pinakatuktok na palapag nito, opisyal na itong dineklarang pinakamataas na gusali sa New York. Mas mataas pa sa isa ring simbolo ng New York, ang makasaysayang Empire State Building. Oras na matapos ito sa susunod na taon, tatanghalin itong pinakamataas sa buong Western Hemisphere at 3 pinakamataas sa buong mundo. Kung ang karamihan umiiwas maputikan, ang mga taga Yunnan Province sa China, sa putik nagpepiesta. Ito ang Mud Carnival na ipinagdiriwang tuwing Mayo 1. Kahit nga mga pulis, di pinalagpas sa pahiran ng putik. Pero ayos lang daw, lalo't paraan nila ito na pagbibigay ng best wishes at pangontra rin umano sa sakit at sakuna. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uulat. Sa showbiz saksi, tampok ang mga likha ng Pinoy designer na si Francis Libiran sa isang full episode ng America's Next Top Model. At Latina singer at American Idol judge Jennifer Lopez. Posible raw mag-concert sa Pilipinas. Narito ang report. Excited na ang American Idol judge si Jennifer Lopez sa nalalapit niyang world tour kung saan makakasama niya ang kapwa Latino artist na si Enrique Iglesias. Binigyan daw kasi sila ng kalayaan o creative control ng mga producer. At dahil papatak na summer sa Amerika ang kanyang tour, tiyak daw na kasama niya ang kanyang kambal na anak sa lahat ng kanyang show. See, they'll be on the bus with me and it'll be, a learning experience for both of us. Si Enrique naman, ngayon lang daw muling makakabalik sa Spain sa loob ng 12 taon. It's going to be interesting. I haven't been to Spain in concert in 12 years. En 12 años. Hace 12 años que no voy en concierto a España. So I'm very nervous. It's my hometown, is where I was born. Dahil Pilipina ang ina ni Enrique Iglesias, malaking tanong kung makakasama ba ang Pilipinas sa mga leg ng tour. Si J-Lo na mismo sumagot ng tanungin ng GMA News. It's very possible. It's very possible. Talking about doing international later in the year. Sa isang buong episode ng Cycle 18 ng America's Next Top Model British Invasion, itinampok ang creation sa Pinoy designer na si Francis Libiran. At ang iba niyang haute couture gowns, inirampa naman ang aktres na si Ann Curtis. Kwento ni Francis, last year pa raw niya sinimulang gawin ang mga naturang damit. Pero mas kina-excite niya ay nang mismong ang host at producer ng programa na si Tyra Banks ang nagpagawa sa kanya ng gown. So kaya syempre, just imagine yung build-up ng emotions mo nung nakita mo yung pictures, yung nakita mo yung So talagang napaupo ako in one corner and of course, nagpasalamat ng todo-todo. Hindi lang ang creations ni Francis ang minsan ng sinuot ni Tyra, kundi maging ang mga gown na gawa ng top Pinoy fashion designer na si Rahul Laurel. Mag-i-email lang siya sa akin, what she likes, kung saan niya gagamitin, what for. Tapos sinasabi niya, can you send me your lookbook para makapagpili ako ng mga designs na gagamitin ko. Para sa saksi, Salima Rafran, nag-uulat. Kung nasa ng balita, ikaw tangligan ng katotohanan, pagkasama sa pagbabalitang walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. Susunod na ang Reporter's Notebook at ako po si Vicky Morales. Ako naman, Arnold Glavio. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi